discrimination, 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 discrimination. Sa bawat diskriminasyon na nangyayari sa ating buhay, hindi natin namamalayan na may iba't iba pala itong epekto. At ito'y may sakit na dala-dala upang hindi ito magustuhan ng ibang tao. Sa araw na ito'y ating makakasama ang isang taong nakaranas ng diskriminasyon at atin ding alamin kung ano man ang kanyang opinyon patungkol dito. Siya si Jerome Reyes, galing sa Pagadian City, at siya ay ating makakasama ngayon upang tanungin kung ano ba ang mga naranasan niyang diskriminasyon sa buhay at kung ano ang maisasagot niya sa mga tanong natin. Magandang umaga po sa inyo. Ano po ang iyong pangalan? Ako si Jerome Reyes. Okay, Jerome Reyes, may ilan lang po kaming katanungan. Base po ito sa gender discrimination na nangyayari sa ating lipunan ngayon. Nais ko lamang pong itanong kung paano mo ba maipapahayag ang gender discrimination? Ang gender discrimination, kung sa aking opinion is, para siyang yung unequality treatment ng mga tao sa mga LGBTQ. Kasi yun yung mostly nga, naririnig ko dito kapag ganito ka, kapag ganyan ka, is parang yung pagtingin ng isang tao sa'yo is ang baba. Ang baba. So, example natin dito, ito yung mga lalaki natin na gusto maging babae is, ang gusto nila maging ganito, pero dahil nga sa gender stereotypes na nakasanayan natin is, hindi nila nakakamit yung gusto nila. Kaya, nagiging yung gender discrimination kasi, hindi sila patas. Kumbaga, tayong lahat is tao. Tayong lahat is merong karapatan. Totoo. Kaya yun, parang sa akin, ganun sa akin. Okay, isa po yung malaking nakakatulong para po sa ating mga kababayan. Nais ko lang po sanang itanong kung paano ba nakakatulong ang edukasyon sa gender equality? Kung baga, may maganda ba siyang impluwensya sa iyo bilang isang estudyante? Sa akin, oo, talagang meron talaga siyang malaking impluwensya dahil ako, lalaki ako, pero hindi ako pareha ng lalaki na matangkad, maliit ako. Kasi yung mama papa ko, maliliit. Kaya, siyempre, expected, ganun talaga. Pero dati, naka-experience ako na, ang liit-liit mo, parang walang hindi ka bagay dito, hindi ka bagay ganyan. Ultimo sa gusto ko ng kurso ng criminology, pero dahil sa height ko, parang na-discourage ako, kaya mas pinili ko yung HM. Kaya doon, yung ginawa ko, dito sa school is napaka-importante talaga ng gender equality para masigurado yung kaligtasan ng mga estudyante laban dito. Alam natin na ang diskriminasyon ay ang pinakamasakit nating kalaban. Pero what if sa atin pala nakasalalay ang kasagutan? Sa atin pala nagmula ang diskriminasyon. Isipin natin na minsan may mga bagay tayong kailangang pakawalan. Isipin natin na sa buhay, ang diskriminasyon ay naging parte na nito. Sa bawat pagpataka ng luha, lungkot, ligaya, may kasama itong bukas na sisikat muli upang tayo magsimula. Gawin nating inspirasyon ang mga diskriminasyon na nangyayari sa ating buhay upang tayo ay makapagpatuloy sa hakbang sa ating buhay. Mahirap man, pero kailangan natin itong tandaan at kayanin na ang buhay ay hindi ipinanganak upang maging madali. Sa bawat pagsubok, may iba't iba tayong bagay na matutunan at ito ay makakatulong sa atin upang mamuhay ng mapayapa, at ang lahat ng iyon ay parte ng diskriminasyon. Huwag mong palaging isipin na ikaw ay laging diniscriminate ng ibang tao dahil hindi lamang sa iyo umiikot ang kanilang mundo. May iba't iba tayong responsibilidad sa buhay, may iba't iba tayong problema na iniisip araw-araw. Isipin na lang natin na ito ay isang laro sa buhay. Isipin
Isipin natin na ito ay parte ng ating pamumuhay sa mundo. Sa bawat hakbang at pagkilos mo at pag-react sa mga nangyayari sa buhay mo, ito ay may katumbas na saya at lungkot. Kaya pag-isipan mo at pag-igihan mong mabuti upang ang diskriminasyon ay ating maiwasan dahil sa sarili natin mismo ito nagsisimula.